Tal, narinig mo yung sinabi ni tatay, umiiyak si tatay para sa'yo. Naintindihan mo ba yung sinasabi ni tatay? Naiintindihan ko na naririnig ko pero huwag niyo akong kontrahin. Yung paniniwalaan niya, hindi tatay niya. Okay lang sa akin kapag itali ako. Ikulong niyo na lang ako dito. Okay lang. Ikulong niyo na lang ako. Ako na. Kulong ko na lang sarili mo. Kaya nga nasa inyo ang paniniwala. Sinasabi ko sa inyo ang paniniwala. Ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Pero kung gusto niyo na lang, patayin niyo na lang ako. Hihiwan ko dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw niyo maniwala sa akin. So lang maligtas kayo. Mga kababayan, balikan natin si Polivic kasi kausap namin ng tatay kahapon. Tsaka si Polivic at mga kapatid biglang naglayas, nagwawala, no? Kaya balikan natin. Kumustahin natin kung anong nangyari. Wow, good morning! Nagkaan po tayo. Sige po, very good. Good morning. Ngayon po. Oh, very good yan. Okay yan. Sige lang, kain lang. Tay, kain ka lang. Huwag mo kami alalahanin, tay. Nabigla na naman. Ayan, huwag kang mabigla. Sige lang. Kahit po. Tay, sige na. Huwag mo na kami alalahanin. Upuan, dahil sobra-sobra naman parang may maupuan lang. Oo, sige, sige. Pero okay na. Sige na, tuloy niyo po yung kain niyo. Nerve, ayun. Hindi ba i-aasok ang upuan? Hindi, hayaan mo na tayo, tay. Sige na. Kain ka na po. Huwag mo kami alalahanin. Kain ka na po. Napakabay. Ay, good morning, bro. Okay. Nabigla din ako. Sabi ko. Kala ko sino dumating. Sige lang, sige lang. Ang gusto niya si gulay. Oo. Gulay kami. Masarap naman yung talong. Gulay kayong lahat. Tama. Okay yan. Tapos ka na kumain. Okay, sige lang. Happy ako. Happy ako. Ito talaga gusto kong pagkain. Gulay Kasi nasa talaga. Biblia talaga. Oo. Unang Old Testament. Toong Diyos. Oo. Yun talaga, yung sinasabi ko sa inyo kagabi, yung pagkain, pag inom ko ng gamot, kapag umiinom ako, nangihina talaga ako diyan makakilos. Ang inaano ko sa inyo, kapag imbis na matuwa po kayo sa akin, hindi po kayo natuwa na nakakakilos pa ako ganyan, masigla yung katawan ko. Doon pa ako nasaktan po. Kaya umalis po ako kasi ang gusto ko lang sa sarili ko pang mamahal talaga. Sige, kain ka na muna. Huwag mo kami isipin. Isipin mo kayo po. Ha? Nakakailan kumakain ka ulit. Hindi, sige, lalayo ako. Biglaan. Opo, parang ang sarap ng ano, no? Sarap ng nilagang talong, oh. Kain na. Yan, paano pwede din na tingnan nyo din. Sa totoo lang, sobra-sobra na ibigay dito sa sulong dahil sa inyo, dahil sa sponsor, sa taas. Kasi ako, alam ko ang itaas na si Jesus, hindi niya ako pinapabayaan. Ang ano talaga sa looban ko, ang spirit ko, Father talaga. Father ni Jesus. Maniwala kayo sa hindi. Kaya sinasabi ko, ang paniniwala nasa inyo na. Kapag ayaw nyo maniwala sa akin, paghihirap, ang maniniwala sa akin, kaligtasan. Ako na nagsasabi. Sige, kain lang, kain lang. Kaya sinabi yung hindi ako magbabike. Kasi sa pagbabike, exercise ko yan. Dati ko pang gawain yun. Exercise ko po. Tapos pinapasyalan ko po yung mga kaibigan ko para kamustahin kasi nag-aalala din po sila sa akin kung okay lang ba ako. Marami nagsasabi sa akin, okay ka lang ba? Sinasabi sa akin. Sana para sa inyo, ang inaano ko din sa inyo, maayos talaga servisyo nyo. Ang gusto ko din, kasi ako, nagpapasalamat din ako na tinutulungan nyo yung pamilya ko. Lalo na kay nanay kasi naawa na rin ako kay nanay. Yung tumulong sa amin, naawa din kaya nakarating siya sa inyo. Natutuwa ako na tinutulungan nyo po kami. Sa lahat ng manonood, huwag kayong mag-alala, wala akong minamasama. Gusto ko lang magkaayos ang lahat. Yun ang masasabi ko sa manonood. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang buhay natin. Mas masaya mabuhay. Sinasabi sa inyo. Kung ayaw nyo magkasakit, ang kainin nyo gulay prutas. Nasa Biblia yan. Totoong Diyos ang nagsabi. Mismong Father, mismong gumawa sa atin. Sinasabi ko,
to sa inyo dahil ayaw ko kayo mapahamak sa kasamaan. Magkasakit kayo, ganyan, iinom ng gamot. Ayaw ko mangyari sa inyo yung surgery, masakit na surgery. Totoo lang. Sa buhay ko na to, marami na akong pinagdaanan. Sinubok na ako ng Diyos. Binigyan niya na ako ng trial. Kaya nakikita niyo sa ugali ko, ganito ako. Ako ang pinili ng Diyos para iligtas ko kayong mga tao. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot sa akin. Mabait ako. Pag mabait kayo sa akin, mabait din ako sa inyo. Pag masama kayo sa akin, magiging masama din ako sa inyo. Para patas. Ganun po ako. Kasi sinasabi ko din sa inyo, yung revelation nangyayari na. Kanina na nangyayari sa akin. Si Jesus nasa itaas. Yung Father niya nasa looban ko. Alam ni Jesus kung paano niya ako gagabayan kasi naramdaman niya nung nabubuhay pa siya, napako siya sa cross para sa atin. Kaya ngayon nasa langit siya, ako naman ako yung Father Spirit ni Jesus nasa akin. Kinatok na yung katawan ko. Ang sinasabi ko sa inyo, ang Biblia hindi biro. Hindi ko ginawa ng biro yung Biblia. Ni minsan hindi ko ginawa ng biro yung Biblia. Seryoso ako sa Biblia. Tapos sinabi ko nung unang video, nung binibidyo niya ako, yung ang Biblia, di kailangan haluan ng biro. Kapag gumawa ka ng biro sa Biblia, be matured, nakakabastos sa sa harap ng Panginoon. Saan ka natulog kagabi, Al? Dito sa may sa kaibigan ko sa Payapa kasi nasabihan na rin ako ng kaibigan ko na kapag kailangan mo ng kadamayan o matutuluyan, siguro dahil sa kanya, instrumento din siya ng Diyos, pinayagan nila ako matulog dun sa kanila. Kaya lang, nag-alala si tatay tsaka mga kapatid mo. Opo, alam kong yan ang magiging outcome. Ginawa ko kasi yun kasi mahal ko ang buhay natin. Ginawa ko yun. Di pag ginawa ko yun, di ko na mahal ang buhay natin. Ginawa ko yun dahil mahal ko ang buhay natin. Kailan mangyari yun? Nasa Biblia yan, iiwanan niya yung pamilya niya. Dahil sa masamang nangyari. Para maintindihan. Tapos na siya kumain, tay. Painumin niyo siyang gamot para hindi siya nanginginig. Pero okay lang talaga. Seryoso po ako. Papainumin niyo ako ng gamot. Maano lang ako. Mas gusto ko nga yung ganito, simple lang. Kaya sinabi ko kapag kumain ka ng gulay prutas. Gulay prutas, Hindi, bukod doon sa kumakain ka ng prutas, gulay, edi Samahan din ng gamot. Samahan natin ng alalay na gamot. Para sa akin kasi kapag kasi nasa Biblia. Kapag kumain ka ng gulay prutas, di ka masusod. Di na kailangan ng gamot. Di nakakasakit ang mga tao. Kaya nga sinasabi ko doon sa iba na kasi kapag uminom talaga ako seryoso po. Kaya nga galit na galit ako kagabi. Grabe inis ko. Nasasaktan ako. Sige, hindi na namin pipilitin ikaw. Isa na yung pamimilit. Okay po ako nun. Kaya nga galit na galit ako kasi napipilit ako. Sa yung mabuti kong basta gawain. Basta yung pinagagalit niya, ayaw niyang uminom ng gamot. Pag pinilit mo siya, o kaya naman sabihan mo siya, ayaw niyang uminom ng gamot. Na yun naman ang dapat talaga mangyari. Yun ang na-experience. Ang pagkakapaliwa, ang pagkakaintindi niya sa gamot. Yun kasi nanlalambot daw siya nang hihina. Ako, okay yan. Kaya ka nanlalambot, yung pag-inom mo ng gamot, hindi tama. Uminom ka ng gamot, magbibisikleta ka, sasabihin mo ng bisikleta. Parang wawalain mo yung yung epekto ng gamot. Yes po. Di mapapagod ka ngayon. Doon ka manlalambot. Kasi napagod ka, manlalambot ka. Talaga, ang kapalit talaga noon, manlalambot ka. Kasi yung pag-inom mo ng gamot, imbis na ipahinga mo, itulog mo, yung bisikleta, napasama nga, nakuha ko pa yung bisikleta muna Pero ang ganda ng pagkakasabi niya sa akin, para matanggal yung bigat sa katawan ko, sa dibdib ko, kunin natin yung bisikleta doon. Sabi ko, parang malaking bagay na yung paliwanag niya, alam naman niya yung sinabi na, para daw maging luwag, panatag ang sarili niya, kunin natin yung bisikleta doon. Kaya nakuha ko yung bike. Ngayon ang resulta naman, ito naman, nakapag-bisikleta siya. Kung saan nakarating. Nung una, umiinom nga ng gamot, sabay bisikleta. O di, ngayon sabi niya,
pag umiinom daw siya ng gamot, napapagod. Eh, ito ang sasabihin ko sa anak ko. Kaya ka napapagod, ininom mo yung ngayong gamot. Ngayon, hindi ka natulog, imbes na mag-relax ka, hindi ka nagpahinga. Ang ginawa mo, nagbike ka, nagbisikleta ka. Ngayon, nung magbisikleta ka, ang nangyari tuloy, nawala yung ano mo, yung tawag dito, yung relax ng sarili mo. Kasi Ngayon, dati relax eh. Oh, ngayon napagod ka, nalalambot ka ngayon. Yun yung nangyari, kaya kaya yung sinasabi mo, pag uminom ka ng gamot nalalambot ka, napagod ka. Napagod ka doon sa pagbibisikleta mo. Ay, ang layo. Alam mo ba, makakarating ka ng Kamiling, abay, ang layo, ilang bayan yun, baka ka makarating ng Kamiling. Oo. Dadaan ka ng, Malasite. Opo. Tapos ito, Bayambag, tapos Kamiling, ang lalayo niya. Oh. Tapos sasabihin niya, hindi siya mapapagod. Pagod ka talaga doon. Ngayon, ang ano ko naman sa kanya, ang inaano ko sa kanya, maganda siya magpaliwanag, maganda siya para talaga siyang normal na magsasalita niya. Pero ang pagkakaiba nga lang, yung mga desisyon niya, yung halimbawa, kagaya niyan, gusto kong mamasyal, lumayo, na imbis na nandito lang siya sa bahay dahil nga naggagamot siya. Yun yung mga niya. Tapos nung bandang uli, naaral na sa sarili niya. Maayos naman ako, ba't ako iinom ng gamot? Ganito na lang, pagka nakaramdam ako ng masal ako ganyan. Yung cellphone, ang hawak niya pa, mabilis niyang ginamit yung cellphone. Tapos, yun na, nagsabay-sabay na. Ngayon, mali sa kanya na lahat ng kagustuhan niya, mali sa kanya yung yung aawatin mo siya sa kagustuhan niya. Yung kagaya ng paggamit ng cellphone, ayaw na dahil alam mo, naintindihan ko naman yun na kaya kailangan niya mag-cellphone para malibag siya sa lahat ng bagay. Tapos yung magbisikleta para makapag-exercise siya. Pero yun, hindi ko winawala sa kanya lahat ng gusto niya mangyari. Ang gusto ko lang, yung finding ng doktor na dapat ay maganap muna sa kanya para siya mapaigi. Kasi talagang dahil nga pinapaliwanag ko sa kanya, ang doktor naman, nagbigay yan, professional naman yan, hindi ka naman bibigyan ng gamot na makakasama sa'yo yan. Ang gusto lang mangyari, para mapabuti ang lahat. Pagkatapos sigurado na okay na yung tawag dito, naibigay niyo yung tamang yung sinasabi ng doktor na i-apply na nagamit niya sa katawan niya, yung mga gamot na yun na alam ko para lang makapagpahinga siya, ma-relax. Yun lang naman ang kailangan talaga niya, yung makapagpahinga, ma-relax eh. Dun nga dinaan sa gamot na binigay sa kanya para masunod yung ganung mangyari sa kanya, makapagpahinga, ma-relax. Ngayon, ang gusto ko nga, maabot niya lang yung ganung pitsa 20, kung isang buwan yung sinasabi. Alam ko naman na mapapaigi siya ron. Ibig sabihin, pipili namang sabi niya tanggalin na yung gamot. Itatanggap niya ang doktor na magtatanggal ng gamot sa kanya, hindi tayo. Kasi siya nakakaalam ng doktor. Tatanggalin naman yan, hindi naman habang panahon na ibibigay sa iyo kung talagang ayos na ayos ka na. Sabi ko sa kanya ganun. Itong sitwasyon natin na to, pag nagpapaliwanag ako, kahit mahal na mahal pa sila lahat dito sa bahay, parang hindi niya parang hindi niya maintindihan. Tapos pag nag-WhatsApp kami kagabi, bigla siyang umalis. Ang sinabi ko lang sa kanya, tinanong niya ako, ano ba tayo? Sabi niya, ano ba ako sa buhay mo? Sabi ko, anak ito mahal kita akong gano'n sa kanya. Sabi ko, anong dapat kong gawin? Kako, mataas ang pagkakasabi ko, mataas ang bulas na pagkakasabi ko, siguro parang hindi niya kasi ako maintindihan din. Gusto ko, kung nakakaintindi siya, may isip siya. May isip pa siyang natitira. Yung salita ko, yung paliwanag ko, naintindihan niya dapat. Sabi ko, kung ano yung tama, gawin mo kako. Yun naman kako, kung gusto mo kung ayaw mo uminom ng gamot, makita ko sa'yo kung ano yung tama, gawin mo. Sabi ko sa kanya. Tapos biglang tumalikod. Akala ko kakain, akala ko yung sabi ko na kung ano yung tama gawin mo. Akala ko naintindihan niya.
Eh wala na, dire-diretso na siyang palibasan. Nanonood ako sa cellphone ng nung libangan na yung mga pelikula. Yung, sabi niya, parang nung paglabas akala ko kakain. Yung pala diretso nang lumabas na dala yung bisikleta kagabi. Ito na nga, nung gabi, iniisip ko kung nasaan na siya. Nung sabi ko, babalik naman siguro. Sabi ko, pag lumalabas kami namimili kami dyan sa labas, nagsisimba kami. Maiingat naman siya sa daan. Sabi niya, pag tatawid kami sa kalsada, maiingat siyang tatawid. Isip ko, yung labas niya yung kagabi, maayos naman yung isip niya. Sabi ko, hindi naman siguro, wala naman siguro mangyayari masama. Pero nandun pa rin yung pag-aalala ko na na gabi na, baka ako nung mabibilis na sasakyan dyan. Ngayon sabi ko, nakatulog ako sa ganung pag-iisip, pero nagising ako maaga, wala pang alas 3. Sabi ko, tinignan ko ulit siya dun sa labas, dun sa hinigaan niya ng isang gabi. Sabi ko, baka nandun nakahiga. Lalagyan ako ng katol kong nandun. Wala naman siya dun. Nung umaga, sabi ko dito sa anak ko, ginigising ko, mga alas 3 pasado na. Sabi ko, gising ka, sabi ko, kahit hindi pa kita pwedeng gisingin dahil maaga pa. Saan ba alam na nagpupunta si Kuya Alpes, puntahan natin, hanapin natin sa ganitong oras. Sabi ko, mag-backride ka sa likod ko. Eh, may mga binanggit ito na lugar, pero sabi ko, yung oras na yun, hindi talaga natin alam kung walang kasiguraduhan. Sabi ko, makiramdam tayo kung gano'n. Maraming labahin dyan, madaling araw, naglalaba ako. Parang nililibang ko sa sarili ko sa pag-iisip sa kanya. Ayun, yung mga kasampay na yun lahat, nilabang ko lahat ngayon yun. Kasi tay, sa totoo lang po, pag ang tao nagiinom, dapat sa bahay lang para hindi mapagod Yun nga talaga. po iniisip ko naman po kung pupersahin ko. Hindi... So, Al, narinig mo yung sinabi ni tatay, umiiyak si tatay para sa'yo. Naintindihan mo ba yung sinasabi ni tatay? Naiintindihan ko, naririnig ko, pero huwag niyo akong kontrahin. Ako nagsasabi niyo sa inyo, huwag niyo akong kontrahin. Unang-una, sinabi ko na sa inyo, Father ako ng Angel God. Religion, di pwede utusan ng Father. Okay? Yan nga sinasabi ko. Yan ba yung sinasabi mong ayos ka? Ayos ako. Kung magsalita ka hindi ganyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, masakit na katotohanan. Kaya kayo nakakaramdam ng sakit. Masakit ang salita ng Diyos. Ano sabi sa inyo? Kaya nasabi kong gano'n. Kaya kahapon nasabi ko kay Tati Frank. Ginagawa ko to, hindi para sa sarili ko. Baka ako, Para mas sa ating maganda baka lahat. ako na Huwag kang mag-alala, Al. Ano't ano man ang pinagdadaanan mo, ano't ano man ang nararamdaman mo, naiintindihan po namin. Ito na lang sinasasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin, sa pagmamalasakit sa akin. Simula ngayon, hindi niyo kailangan mag-alala sa akin. Seryoso to, 100%. Al, Ang revelation nangyayari na. Al, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka po Diyos, anak ka po ng Diyos. Tayo ang susunod sa Diyos. Kinatok na ang katawan ko. Kinatok na ang katawan ko. Hindi ka po... Nasa inyo na ang paniniwala. Hindi ko hawak ang paniniwala nyo. Nasa inyo. Hindi. Kaya hinahayaan ko kayo sa kagustuhan ninyo. Kaya nga yung ibang wills nyo, talagang yung tawag dito, grinagran ko. Pero Al, sabihin ko sa'yo para mabuksan, maliwanagan pa yung isip natin, mas maganda tumawag tayo sa nag-iisang Diyos Ama. Hindi ka po Angel God, hindi po. Anak ka ng tatay mo, lahat po tayo anak ng Diyos. Magtaka na lang kayo, ba't ganun ang nasa isipan ko? Tay, anong masasabi mo sa sinasabi ni Al na ganyan? masasabi ko sa kanya medication ang kailangan. Gamot. Kaya yung Painumin ng gamot tayo. Sinasabi niya na maigi siya, hindi siya inom ng gamot. Yan ang problema. Yan ang nangyayari tayo kasi hindi na siya yung nakainom ng gamot. Hindi inom ng gamot. Ngayon, pwedeng para maniwala siya, hindi ako magpainom ng gamot sa kanya. Kung magagawa ng paraan na madara to, ang doktor na magpapaliwanag sa kanya. Pag pinwersa natin tay, itatali nila siya doon para mapainom siya ng gamot pag ganun gawin natin. Yung paniniwalaan niya, hindi tatay niya. Okay lang sa akin kapag Italia ako. Ikulong nyo na lang ako dito. Okay lang, ikulong nyo na lang ako. Ako na. Kulong ko na lang sarili ko.
yung mangyari yan. Hindi, mas maganda yung ganun. Papayag ka. Kulong na ako. Kaya ako makulong. Kapag namatay ako, iiwan ko kayo dito sa ibang gusto. Ako na. Makulong na ako. Kaya kayo? Ikaw. Ano nangyayari ngayon? Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Lahat ng ginagawa nyo sa akin, masakit. Simula ng sinumpaan ako ng Diyos. Simula ng pinanganak ako. Inisip ko, Diyos ba ako? Ano ba talagang buhay ko? Ba't para saan ang ba't ako buhay? Yan ang hinahanap kong sagot. Ba't ako buhay? Diyos ba ako? Anong gagawin ko dito sa ibabaw ng mundo? Anak ka ng Diyos, Al. Hindi ka po Diyos. Kaya nga, nasa inyo ang paniniwala. Sinasabi ko, sa inyo ang paniniwala. Ani? Nasa Ani, ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Masakit para sa akin. Mahal ko kayo. Ito, seryoso ako. Buong-buo, 100%. Okay lang, napatay na ako ng mga tao. Iiwan ko kayo dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Gusto ko maligtas kayo. Kaya gusto ko gulay prutas. Pwede kayo mamuhay 200 years. Nasa inyo na paniniwala. Di ako nagbibiro. Galit na galit ako sa mundo. Galit na galit ako sa Diablo. Hindi galit si tatay sa'yo, Al. Hindi sila galit sa'yo. Gusto lang ng tatay mo is painumin ka ng gamot para mapakalma ikaw. Kaya ayaw ko. Kaya nga nakikita. Imbis na matuwa kayo, nakakakilos ako, hindi kayo natutuwa. Hindi ka naman kalmante kasi. Kalmante ka ba niyan? Eh, siyempre, ang gulo na ng mundo. Hindi ka naman kalmante sa sinasabi mo. Magulo ang mundo tayo. Sinasabi sa'yo, daming krimen ang nangyayari. Wala na tayong doon magagawa. Yun na yun nangyari. Kaya nga, dito saan na to? Hindi na natin. Al, ang kaguluhan sa mundo, ipaubaya natin sa batas. Hintayin nyo. Magiging ako. Kampi ko ang sarili ko. Kung wala maniniwala sa sarili ko, kampi ko ang sarili ko. Alam na mga tao yan. Scripted ba yung ginagawa? Hindi. Kapag sinasabi nila scripted yung nasasaktan ako. Gusto ko lang na masakit ang salita ng Diyos. Masakit ang salita ng Diyos. Kung ayaw nyo makinig sa akin, iwan nyo ako, ikulong nyo na ako. Hindi namin gagawin sa iyo yun, Al. Kaya kami nandito, kaya nandito ang tatay mo para tulungan ka. Relax ka lang, kalma lang. No? Gusto lang namin liwanagin sa isip mo na tayo anak ng Diyos. Hindi po tayo ang Diyos, hindi po. At hindi tayo ang Sa sinasabi mo na umalis na lang kayo. Ayaw ko na, pagod na ako sa inyo. Ikaw tayo. Ayaw ko na. Ha? Nasasaktan ako. Masakit para sa akin, ayaw nyo maniwala. Ang Diyos, gusto niya pagmamahal sa mga tao. Ako na pinili ng Diyos. Unang-una, kinakain ko gulay prutas, di ko alam ba't nagkaroon ako ng sakit. Alam ko, atake ng Diablo yun. Ang sinasabi sa inyo, may religion na Jainism. May religion na Jainism, demon god siya. May revolto sila. Kahit search nyo pa yan, Jainism. Kaya tayo nagkakaganto. Kailan tayo? Hindi kasi. Ang paraan na lang talaga yun, alam ko. Kung hindi ko papainom ng gamot yan. Pero kung gusto nyo na lang, patayin nyo na lang ako. Iiwan ko dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Gusto ko lang maligtas kayo. Ayaw ko kayo maghirap. May umaga na parang wala nang pag-asa. Kaya gulik prutas ang kinakain ko eh. Pero kayo na-influence sa akin ng Diablo. Mga Katoliko, mga pastor, alam nila yan, natatakot sila malaman ng katotohanan. Sinasabi ko to, para sa ikabubuti natin. Masakit para sa akin na nililigtas ko kayo, pero ako,
Ang Diyos, alam niyo yan, ang pamamahalang gusto ng Diyos. Namatay si Jesus sa cross dahil sa ating mga tao. Si Jesus nasa langit. Kaya, kailangan niya ng comfort tayo. Ganyan lang talaga yan. Kasama sa buhay po ito tayo, kasama yan. Pag mga ganyan, kalmahin mo lang po. Hindi po niya alam yan tayo. Kumbaga, kailangan talaga yan. May mga... Alam ko ang ginagawa ko, Daddy Frankie. Ang inaasahan ko sa inyo, mabuting kalooban. Pero anong nangyayari, kabaliktaran ang nangyayari. Tingnan nyo, nakasuot pa kayo ng rosary. Masakit, sinasabi ko sa'yo, masasakit ang sinasabi ko. Katotohanan yan. Nagtataka ako, ba't ako buhay? Para saan ang purpose ko, pangalan ko kakaiba. Alpolibic. Paano kung ang totoo talagang Diyos, iiwan ko kayo sa ibabaw ng mundo? Pwede ako mamatay ng walang kasakitan. Iiwan ko kayo sa ibabaw ng mundo. Ito na lang, habang sinasabi mo yung ikaw ang Diyos, walang... Kaya nga father ako ng angel God, bago religion. Tinatatagan ko lang ang loob ko, alam ko pagsubok sa akin ito ni Jesus. Jesus na anak ng father. Ginagabayan niya yung father niya ngayon. Hindi ako nagbibiro, 100%. Okay lang naman kulong ako, iwan nyo na ako dito kung ayaw nyo maniwala sa akin, kulong nyo na ako. Baka ito ni sinasabi revelation na masaya ako para makulong. Pero mukhang hindi naman. Magpapabulintin ako makulong kaya nang nangyari kay nanay. Makukulong ako pero gagawin ko lang dito magpapalakas. Hindi ako iinom ng gamot. Kulong nyo ako, tingnan nyo kung magwawala ba ako hindi. Nakikita ng mga tao to. Kulong nyo na ako. Hayaan nyo na ako dito. Hindi ka namin ikukulong. Sige, okay lang. Hindi ka na namin pipilitin, ha? Sinsya ka na. Kasama ko ang tatay mo. Ito ang kagustuhan ng tatay mo na matulungan ka. Lakasan mo pa yung loob mo, kapatid. Ha? Kaya natin to. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ang Team Daddy Frankie, hanggat nandyan ang tatay at mga kapatid mo, di ba pupuntahan pa natin ang nanay mo, papasyalan pa natin si RJ, tsaka nanay mo, kaya kailangan lakasan pa natin, walang susuko, ha? Ha? Mahal ka namin, mahal na mahal ka ng tatay at mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin, ha? Salamat kung gano'n. Oo, sige, sige. Iiwanan muna kita ngayon para makapag-usap kayo ng maayos ng tatay mo. Basta tandaan mo, mahal na mahal ka ng Team Daddy Frankie. Hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan. Iwan muna namin ikaw, huwag kang mag-isip, huwag ka munang umalis, huwag ka munang magpagod, okay? Mag-usap kayo magkakapatid, tatay. Tay, pagka ganun nangyayari, comfort mo lang. Kausapin mo lang. Magiging maayos din yan, tay, maniwala ka po. Ha? Tingnan mo yung tatay mo umiiyak. Para sa akin, kulong niyo muna ako. Para hindi ako malis. Dito muna ako. Dito ka lang. Dito muna ako sa kulungan. Para maramdaman ko din yung nangyari kay nanay. Naawa talaga ako kay nanay kaya ko siya pinalabas. Pero hindi ko alam bakit ganun. Yes. Pero sasabihin ko kay nanay, pagaling ka. Nihintay ka namin. Nakita mo yung sitwasyon ni nanay mo dito sa loob kaya pinalabas mo. Kaya naawa ako kay nanay din eh. May tiwala ako kay nanay kaya di siya uminom ng gamot. Alam niya, si nanay ko at ako matalino kaming dalawa. Balang araw, di ko alam paano mangyayari pero alam ko magiging politiko ako. Nandito ako ngayon sa kulungan. Pero okay lang, huwag kayong magalala sa akin. Kaya ko to. Magtiwala kayo sa wills ko. May purpose ang pagkabuhay ko. Lahat ng mga alam ko may mga masasayang tao. Lalo ng Diablo. Ang Diablo nasa paligid natin. Sige, huwag ka muna magsalita, ha? Relax ka lang, ha? Aayusin namin ng tatay mo ang lahat, dahan-dahan lang, no? Okay? So yun mga kababayan, totoo po yung sinabi ni Al. Kasi nung unang araw na punta namin dito, natatnan namin, ang target talaga dito noon is yung nanay niya.
pag alis namin, siya naman ang dumating, nakita daw niya yung sitwasyon ng kanyang nanay, kaya niya pinakawalan. At yun na rin po yung naging problema, nung pinakawalan niya nanay niya naggala, at may nasunog na bahay. Kaya siya yung kinuha ng mga police, DSWD, kaya diniretso sa pagamutan. At ito naman ang nangyari. Kaya mga kababayan, huwag po kayo mag-alala, gagawa natin ng paraan. Kasi mga nakaraang araw po, okay na si Al, kasi wala siyang bike noon, then nawala walang mga cellphone, naging okay na. Sa pagmamahal ng ating puting sponsor, pinabigyan siya ng cellphone, and then sa pagmamahal din ng tatay, sinunod yung gusto ni Al na mabawi yung bike. Yun po yung nagsimula na na-stress, parang napagod yung kanyang Huwag sabihin na stress ako. Sabihin na stress ako. napagod lang. Okay. Doon nagsimula na napagod si Al. Kaya sige mga kababayan, sundan muna natin yung request ni Al na gusto niya muna mag-relax dito. Alam ko hindi po siya pababayaan ng kanyang tatay. Natay? Anong masasabi mo tayo? Dito ka tayo, kaya ano? Tay, upo ka dito. Tabihan mo yung anak mo. Huwag kang umiyak tayo. Kaya nyo lang kung anong kagusto ni tatay, may tiwala ako sa kanya. Opo. Tay, tabi ka dito, upo ka dito. Tabihan mo po siya. Sige na tayo, huwag kang umiyak. Kaya natin to tayo. Huwag kang mag-alala. Kailangan mas matatag pa tayo. Kalmahin mo lang anak mo. Ganyan lang po yan tayo. Sige na, ginagabi ni Daddy Trake, aalis na sila. Para makapagtayo Pero paano dito muna ako tayo? Samahan kita dito. Samahan kita dito. May tiwala ako sa'yo tayo. Oo Hindi ito peke. Kung ano yung nararamdaman ko, hindi ako nung peke sa inyo. Isang proyekto kaya nang nangyari sa akin, ang daming pangyari sa akin. Pambabastos, pananakit sa akin. Hindi pagpansin sa akin, ang dami. Sasabihin ko na lang sa inyo, alam ng Diablo na mabubuhay na ako. Simula na pinangano ako ang inatake niya. Kaya nagtataka ako, ba't ako buhay? Lalo ako napapalapit sa Diyos. Pero okay lang ako ng kung ano yung kagustuhan ko, talaga masusunod. Kung sinasabi yung tao lang ako, oo, alam ko tao ako, pero kinatukta ako ng Diyos. Bago ako nagkaganto, ang kinakain ko lang gulay prutas. Kaya naman nakakaramdaman ako ng sakit. Dahil yung Diablo, tiniming niya talaga para makita sa mga tao. Sabi ko nga, hindi ko sinabi na papatayin kita eh. Ang sinabi ko doon, hindi makaw yung tatay ko dahil dahil may loan siya. Tapos tapos may barako siya ng binabayaran. Yun ang sinabi ko, hindi ko sinabi na papatay ko ang tatay ko. May isa din doon, may sinabi ako na sinusunod ko yung puso ko, pero ang sinabi, sinusundan ko ang kapatid ko. Tingnan mo ang Diablo. Pinerfect timing na din, pero hindi niya ako mapupuksa. Nandito na ang Diyos, ako na nagsasabi sa inyo. Kaya gulay prutas para hindi magkasakit ang mga tao. Sige sir. Prutas na lang kakainin. Ang paniniwala. Kaya nung bahala, nasa inyo ang paniniwala, wala sa akin ang paniniwala nyo. Kaya nga di ko kayo pinipilit para ma-enjoy nyo ang buhay. Pero kapag nagkasakit kayo, nasa ospital kayo, masa-surgery, ano mararamdaman, hindi nyo pa inisip yan. Yun lang. Iwan nyo muna ako dito. Iwan nyo muna ako dito. Ikaw muna tayo, iwan mo muna ako dito para makapag, muna ako. Gusto ko lang mapakalma. Kalma ka naman, kailangan ko nga na makita ko ang ano mo. Oh.
ano mo, nakatatayuan mo. Iiwanan ka dyan, nag-iisa ka dyan, para kang... Okay lang. May darating ang araw na sasabihin ko lalabas ako dito. Ito ang gusto ng Diablo na mangyari sa akin. Kasi alam niya. Kaya nga sa lahat ng mga panganay kukunin para patayin. Ako panganay ako. Denied si nanay. Kaya nga nagbigay sinyalis na sa'yo. Sinyalis si nanay sa'yo na pag naramdaman mo nagkaroon ako ng sakit. Doon na yun. Si Diablo ako ni si nanay. Pero pinalayan niya na si nanay kasi yun yung nangyari sa akin. Kaya nga nakakausap natin si nanay na maayos kasi pinalayan na siya ng Diablo. Tapos yun yung gamitin si nanay. Sa Revelation, 3 years. Nakakulong si nanay. May 6 months, pero di ko alam kung masusunod ng 6 months. Ang daming pangyayari. Pero dahil sa tulong ni Jesus, si Jesus ngayon nasa langit. Yung Father niya, pumasok sa akin. Itong nagsasalita na to, pwede si Father ang nagsasabi niya sa inyo. Yun lang. Tama na, ayoko na. Nasabi ko na lahat. Kapag kakain kayo ng gulay prutas, malaki kayo sa sakit. Ano ba ito mo? Iwanan na natin. Ito muna din. Para makapag-relax ka. Mag-enjoy lang kayo. Para makapag-relax. Gusto ko malalasan yung pag-iram ni nanay na nakakulong siya. Sige, sige. Kasi pareho kami ni nanay. Kayo din. Tay, ang gagawin natin ngayon, pakiusap ko lang kasi mula nung dumating yung bike, ang lalayo ng narating niya. Napagod siya ng gusto. So, itago niyo muna yung bike. Pati yung cellphone niya, itago niyo muna. Gumala-gala man dito, hindi siya makakalayo. Hindi mapapagod. Kasi baka mangyari na naman tayo pag napalayo siya, makukulong o makagawa siya, di ba? Nakagawa siya ng hindi maganda sa kamiling, kaya siya ikinulong. Nagka-problema. No? Kaya habang nandito ka tay, andito rin naman ako sa likuran ninyo, hold na lang muna. Mapapainom din natin yan, hindi sa ngayon, baka bukas. Pag-isipan maigi natin. Huwag muna natin kontrahin or salubugin ngayon. No? Ang taas ng galit niya, nanginginig siya, so wag muna. Sa bantay-bantayan nyo lang, ano? Huwag kang mag-alala tayo. Kalma lang. Ha? Ganun talaga yan. Kumbaga, kasama sa buhay pagdadaanan yan. No? Okay, so yun mga kababayan. Ganun na lang po muna. Kasi mula talaga nung may sponsor na nagbigay ng cellphone na ipinadala namin. And then, yung bike, talagang sabi na ni tatay, doon na siya hindi nag-inom ng gamot sa pagbabike niya. Tapos kagabi mga kababayan, hapon siya umalis. Ngayong alas 9 na siya nakabalik na umaga. Magdamag, hindi po siya umuwi. Umaga alas 9. So talagang pagod siya, baka puyat pa nga yan. No? Sige tayo, salamat po. Ganun na lang muna. Ano po? Kayo na lang muna. Kaya mo yun tayo. Frankie, hanggang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Daddy Frankie, nagmamahal sa'yo. Daddy Frankie.